Hinahanap ka agad nila yung resulta, yung yaman mo, yung mansion mo, yung Ferrari mo. Alam mo, kakasimula mo pa lang, yun kaagad ang hanapin sa'yo. Pero sila nga, tumanda na nga sa trabaho, umabot ng 25 years, 30 years sa trabaho. Hindi naman natin sila hinahanapan ng resulta. May nag-message pala sa akin na kailangan ko daw pakinggan ang mga nagko-comment dyan sa aking post. Itigil ko na daw yung ginagawa kasi yan daw yung mas maraming demand sa comment. Sabi no, nasobrahan sa talino, nagiging bubo yung nagmi-message sa atin Sa mga nagmi-message sa akin na itigil ko na daw ang pagninegosyo, ihinto ko na daw. Ano ang karapatan mo na papatigilin mo ako? Ikaw nga rin, hindi ka rin nga nagsisimula. Siyempre, nakikinig ako sa mga taong nagga-guide sa akin at nagtuturo na kumikita na at may narating na dito sa ganitong negosyo. Ba't nga naman ako makinig sa'yo? Yung pag-iisip mo nga, sablay na nga, ba't papakinggan pa kita? Well, kung umaasa ka dyan sa comment na may matutunan ka about dyan sa mga negative thoughts, kainin mo yan, intindihin mo lahat ng sinasabi nila. Para sa ganon, ikaw na rin ang magiging negatibo sa sarili mo. Sa mga negative sa networking, mas maganda yung video natin, yung post natin, i-share mo at itag mo sa lahat ng kaibigan mo para maging aware sila at maging negative din sila. Sa totoo lang, ang dami talagang nagme-message sa akin. Wala daw akong marating, wala daw akong makukuha dito, puro daw pagod at hirap. Bakit? Sa pagtatrabaho hindi ba pagod? Hindi ka nagutom, hindi ka naulanan? Pagod na pagod ka nga rin Pero wala namang chance ang umasinso sa employee. Ang reason bakit ko ito ginawa, gusto ko makatulong sa maraming tao na gustong matuto sa negosyo at gustong magsimula. Hindi ako nakapokus sa mga taong negative na parang ikaw na kagaya nitong nanonood at nagko-comment na hindi naniniwala. Well, wala naman akong pakialam kung hindi ka naniniwala sa aming negosyo. Problema mo na yan at mindset mo yan. Kung ano pinaniwalaan mo, ituloy mo lang. Baka sakaling kikita ka dyan at magkaroon ka ng magandang opportunity sa pagiging negatibo mo. Kasi hindi naman lahat ng Pilipino o lahat ng tao na willing magnegosyo. Tama nga rin naman na hindi kayo magninegosyo o magsisimula sa online business kasi mawala ng employee. Kasi kung lahat ng tao gustong magnegosyo, so wala nang magiging employee. Wala nang empleyado sa Pilipinas, lahat negosyante. So tama lang yan, ang tawag dyan balance lang. Merong magninegosyo, merong negatibo, merong positibo, merong empleyado. Ang tawag dyan balance lang. Merong nag-message pa sa akin na paano ko daw i-handle yung mga negative comment. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba na hindi maganda o negative. Huwag mong intindihin yun. Wala ka nang pakialam dyan sa mga ganyang mindset ng tao. Kung baga sa basura sila bulok na kaya itatapon na yan. Yung mga ganong mindset. Kaya huwag mong pulutin yan mga negative thoughts. Ang kailangan mong gawin kung nagninegosyo ka, mas kailangan mong matuto, mas kailangan mong galingan, mas kailangan mong sipagan. Huwag kang magdepende sa mga taong hindi naniniwala sa'yo kasi yan talaga yung mindset nila. Normal lang yan na mayroong mga taong hindi naniniwala sa online business or sa networking kasi nga isa yan sa dahilan na magiging motivation mo sa ginagawa mo. Mas kailangan mong galingan, lupitan, aralin ang business para sa ganon. Yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, darating yung araw na sila ding unang mag-share sa video mo at pumalakpak sa'yo dahil nakuha mo yung tagumpay mo. Kasi ang tao, to say is to believe. Hinahanap ka agad nila yung resulta, yung yaman mo, yung mansion mo, yung Ferrari mo. Alam mo, kakasimula mo pa lang, yun kaagad ang hanapin sa'yo. Pero sila nga, tumanda na nga sa trabaho, umabot ng 25 years, 30 years sa trabaho. Hindi naman natin sila hinahanapan ng resulta. Kaya yung mga negative sa online business, hayaan mo lang.